Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si July, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang madalas naming karanasan sa lugar kung saan kami nakatira. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola sa tuhod. Ang nanay ng aking ina ay namatay nang nalunod ang bangka na kanyang sinasakyan sa ilog. Ang lolo ko naman, namatay nang minsang mapagkamalang magnanakaw na mga gulay sa bayan. Yung nanay ko, basta na lamang umalis 2 buwan matapos akong panganak. Sa isang sitio dito sa Norsagaray, Bulacan, sa pagunlad ng teknolohiya, nakakalungkot isipin na naiwan kaming salat sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa isa sa pangunahing pangangailangan ng bawat tahanan, ang kuryente. Dahil sa idiniklarang protektado ng gobyerno ang bahaging ito na aming tinitirahan, kaya ipinagbabawal ang anumang proyekto sa lugar. Sa kadahilanang nandito nanggagaling lahat ng mga pangangailangan ng mga tao sa patag, lalong-lalo ng tubig. Mula sa ilog ng Angat, 15 hanggang 30 minuto kaming magbabangka-bangka patawid sa kabilang barangay. Kapag mababa ang tubig sa ilog, aabutin kami ng 30 minuto, at kapag mataas naman ay 15 minuto lamang. Karamihan sa kabataan sa lugar namin ay hindi na nakapag-aral sa high school at kolehiyo, gawa ng hindi nila kinakaya ang panunukso ng mga kabataan na nakatira sa bayan. Kaya karamihan sa kanila hanggang elementarya lamang. Maging ako man noong kapanahunan ko pa ay hanggang elementarya lamang dapat. Pero nang makapagtapos ako, nagsumikap pa rin akong makatungtong sa sekundarya. Nang malapit na ako makapagtapos ay pinipilit ko sana makarating pa sa kolehiyo. Pero dahil sa kapos sa lahat ng bagay, nawalan na ako ng pag-asa nun. Nagsimula lamang akong mawalan ng gana nung namatay na ang pinakaiingatan kong lolo at lola. Taong 2008, nang sinalanta ng bagyong Frank ang aming lugar. Hindi kalakasan ng bagyong ito, kaya hindi rin namin inaasahan na mangyayari sa amin ang bagay na kailanman ayokong balikan. Nasa bayan ako nung sinalanta ng bagyo ang aming lugar. Hindi gaanong malakas ang hangin, pero buhos ang matinding pagulan. Ganun pa man ay hindi ko maiwasan na mag-alala. Kaya nang naging maayos ng panahon ay kaagad na akong nagbiyahe pabalik ng sitio. Kahit maputik ang daan papasok sa ilog kung saan ako makakasakay ng bangka, hindi ko na yun alintana. Ang iniisip ko ng mga oras na yun ay makita ko ang aking mga abuelo. Dahil mataas ang tubig sa ilog kaya mabilis lamang akong nakarating sa sitio. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng mga bata sa lugar habang nagsasabi ng, Kuya July, patay na yung Lola Felicidad at Lolo Macario mo. Mabilis akong tumakbo papunta sa kubo namin. Doon ay nakita kong nakabalot sa banig ang katawan ni Lolo at Lola. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga panahon na yon. Pakiramdam ko, muli akong naulila. Wala nang 2 taong nagparamdam sa akin na may pamilya pa ako at hindi ako nag-iisa. Maliban sa lungkot ng pagkawala ng aking mga abuelo, magulo din ang isipan ko nun. Hindi kasi normal ang pagkamatay ng 2 matanda. May mga pasa ang kanilang binti na para bang kinagat ng makamandag na hayop. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang pagkakaroon nito ng butas sa bahagi ng tiyan. Nang pinisil ko ang tiyan nila, humpak na ito. Tila ba wala silang lamang loob? Dahil sa diskubre ko ng araw na yun ay mabilis na pinatawag ng aming kapitbahay si Manang Lerma, ang manggagamot sa aming lugar na nagngangalang Aling Iska. Nasa 10 minutong lakaran. Bata pa lamang ako ay nasa malayo na sa kabayan ng kubo ni Aling Iska.
Kulang-kulang kalahating oras ang lumipas bago bumalik ang mga binatilyong sumundo sa kanya. Kasama na nito ang matanda na siya namang kaagad na nilapitan ng bangkay nila lolo at lola na nakabalot sa banig nun. Sa kanyang pagsisiyasat sa katawan ng dalawang matanda, sinabi nito na hindi makamandag na hayop ang may kagagawan ng pagkamatay ng dalawa. Yun ay dahil sinalakay sila ng nilalang na hindi ordinaryong naninirahan kasama ng mga normal na tao. Hindi rin masasabing hayop, pero sigurado ang albularyo na ito ay alagad ng dilim. Malakas ang kutob kong aswang na may kagagawan ng pagkamatay ng lolo at lola mo, iho. Hindi basta-bastang aswang. Yung mga nilalang na yon, mga tiktik. Dahil sa sinabi ng albularyo, napatanong ako kung ano ba ang itsura ng mga nilalang na sinasabi nito. Kahit minsan na hindi pa ako nakarinig ng ganong uri ng nilalang. Sinabi ng manggagamot na mahirap ipaliwanag ang itsura ng tiktik. Alam niyang hindi ko rin gugustuhin makita ang mga nilalang na ito. Halos hindi ko matanggap ang nangyari sa aking mga abuelo. Ganun pa man ay wala na akong magagawa. Nangyari na. Hindi ko na maibabalik pang buhay nila. At dahil sa wala namang imbalsamador sa lugar namin, hindi na pinatagal pa ang paglalamay sa lolo at lola. Inilibing na sila kaagad kinabukasan. Wala ring pari na nagmimisa sa lugar. Tanging ang albularyo na lamang ang nagdasal at bumindisyon sa mga bangkay. Hindi ako bumalik agad sa bayan. Nanatili ako sa sitio dahil sa lungkot na nararamdaman sa pagkawala nila lolo at lola. Hanggang sa umabot na ng 2 buwan ang pananatili ko. Gusto ko mang iwanan ng lugar ay hindi ko naman alam kung saan maninirahan. Kaya pinili ko na lamang na bumalik na muli sa bayan noon. Nung una, naging kargador ako sa palengke. Hanggang sa nakapag-ipon ng pangproseso ko ng papel at makapag-apply ng trabaho sa malaking pamilyan sa bayan. Sa may Marilao po. 3 taon akong nagtatrabaho doon. Hanggang sa nakilala ko ang aking kasintahan na isa ring promodizer sa supermarket. Nung unang 3 taon ng aming pagsasama, maayos at tahimik lang. Wala pa kaming anak noon at wala pang maraming gastusin. Tanging yung bahay, ilaw at tubig lamang ang aming inaalala kaya nakakapag-ipon din naman kami kahit pa konti-konti lang. Pero dumating ang isang pagsubok sa buhay namin. Nagkasakit sa appendix ang kasintahan kong sinira. Kailangan niya maoperahan. Wala kaming mahingian ng tulong. Ang pamilya niya kasi wala ding hanap buhay. Tanging siya lang din naman ang tumutulong sa kanyang pamilya noon. Ganun pa man ay sinikap kong makahanap ng paraan para maoperahan si Nera at maging maayos ang kanyang kondisyon. Dahil sa nangyari sa amin ay hindi na kami nakakabayad sa upa sa bahay na aming tinitirahan, kaya wala kaming ibang magagawa kundi ang makipisan na lamang sa bahay nila. Dahil marami sila magkakapatid ay wala rin kaming pribadong silid noon. Ang mas matindi pa, mas malaki pang gastos ko sa kanila kesa noong nangungupahan kami. Mas malaki ang binabayaran kong kuryente at tubig. Mas malaki ang gastos ko sa pagkain dahil hindi ako pwedeng bumili ng para sa aming mag-asawa lang. Kailangan kong bumili ng para sa buong pamilya. Na minsan pa nga hindi ako nakapagbigay ng hinihingi ng kanyang kapatid na lalaki para pambili ng alak. Nagwala. Muntik na akong nabugbog nun. Dahil sa nangyari ay napagpasya namin ni Nera na umuwi na lamang sa sitio. Mahirap doon pero wala kaming ibang magagawa. Tutal, hindi naman siya magtatagal doon. Kapag nabayaran ko ng lahat ng aming utang at kaya na namin makapag-upang muli ng aming matitirahan ay babalik din naman siya sa syudad doon. Sa ngayon ay kailangan naming magtiis. 3 gabi akong nakitulog sa bahay ng aking kaibigan. Makaiwas lamang sa kapatid ni Nera.
Mabuti na lamang at nagkasabay ang araw ng sahod sa araw ng pahinga ko sa trabaho kaya umuwi na kami ng sitio. Bago pa man makauwi, nanghiram ako sa kaibigan ko para makabili ng ilang materyales na plywood, mga pako, kahoy at tiyero para pangpagawa ng maliit naming tirahan sa sitio. Masigurado ko lang ang kaligtasan niya sa gabi. Iniisip ko na pakiusapan na lamang ang asawa ng isa kong kaibigan na si Tinoy. Wala din kasing kasama ang asawa niyang si Ann sa bahay nila habang nasa bayan siya at nagtatrabaho sa palengke. Sige pre, magandang ideya yan. Mabuti nga at may mga kasama yung asawa ko at anak sa gabi. Sagot nito. Matapos kong mabili lahat ng aming kakailanganin, kasama ng bigas at ilang dilatang sardinas at isda, maging ang konting grocery, 2 solar na bumbilya para may gagamitin siyang ilaw sa gabi. Bumili rin ako ng ilang pirasong gin bilog, pangpakonsuelo sa mga kaibigan ko na tutulong sa akin sa paggawa ng aming kubo. Sumakay na kami ng jeep na maghahatid sa amin sa bukana ng daan, kung saan kailangan naming magbayad ng tricycle papunta sa pangpang ng ilog, kung saan kami sasakay ng bangka patawid sa isla. Nahihirapan man pero hindi ko naringgan ang pagrereklamo ang aking asawa. Nakahawak lamang ito sa aking braso at sumandal sa dibdib ko habang nakasakay kami sa bangka at patawid ng ilog na yon. Nang makarating kami sa sitio, sinalubong kami ng mga bata. Tinulungan din ako ng mga kaibigan ko na hakutin ng mga pinamili naming gamit sa pagpapaayos ko ng tahanan na naiwan ng aking lolo at lola. Tol, matagal-tagal ka rin hindi nakauwi ah. Bati sa akin ng kaibigan ko si Balong. Ginitian ko na lamang ito at sinabing, sinubok lang kami ng buhay tol. Kaya ito, dito na muna mananatili yung asawa ko habang nagpapagaling pa siya. Sagot ko naman. Sinabi ko sa kaibigan ko ang mga nangyari sa akin at sa aking asawa, maging ang karanasan namin sa poder ng pamilya nito, na siyang nagpailing na lamang ng ulo ng mga kaibigan ko. Nasa 3:00 na yun ng hapon pero mas pinili pa rin namin na gawin na ang kubo na aming tirahan. Kung kinakailangan na lumiban ako sa trabaho kinabukasan ay gagawin ko. Masigurado ko lamang na magiging ligtas ang asawa ko sa kubo bago ko siya iwan. Marami kaming gumawa ng kubo kahit gabi na. Kasama ko ang mga kababata ko na nagkataong nag-uwian na rin sa sitio. Sa awa ng Diyos, natapos namin ang aming matutuluyan sa loob lamang ng 3 oras. Nakahinga ako ng maluwag ng gabing yon. Siyempre, pagkatapos ng trabaho ay kailangan naman ng pakonsuelo. Kaya nagluto ako ng sardinas na may sutanghon at nag-ihaw ng isdang tamban na nabili namin sa bayan. Mabuti na lamang at naisipan naming lagyan ng maraming asin ang isda. Paraan para mapreserba ito at hindi mangamoy sa mahabang biyahe. Inilabas ko na rin ang 2 bote ng gin bilog nun. Yung 3 bote, tinira ko na para may ipainom ako muli sa kanila kinabukasan kapag natapos na ng tulugan ng aming bahay. Saglit lamang akong nakipag-inuman kasama ng aking mga kababata. Sinabi ko sa kanila na babawi ako sa susunod na uwi ko. Kahit papano, naging maayos at sumaya naman si Nera ng mga sandaling yon. Sinabi nito sa akin na hindi pa niya naranasan ng ganon kainit na pagtanggap sa buong buhay niya. O ngayon, naranasan mo na. Nakangiti kong wika sa kanya. Ngumiti na lamang din ito sa akin pabalik. Nagpahinga na kami. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga. Nang magising ako ay masarap pa rin ang tulog ni Nera. Humihilik pa ito na hindi ko narinig sa kanya nung nasa bahay pa nila kami nakatira. Lumabas ako sa bahay at nakita kong nakahanda na mga kababata ko na simula ng paggawa ng aming kusina. Ginising ko na si Nera noon. Pagkatapos nito makapaglinis na mukha at makapagsipilyo, pumunta na rin ito sa iba naming kasityo na nag-uusap-usap. Pinakilala ko sa kanya si Ann, ang asawa ni paring Tinoy na noon ay inaalaga ng anak nilang 2 taong gulang.
Sinabihan ko rin si Ann na nakausap ko si paring Tinoy. Sinabi ko sa kanya na kung maaari ay sa bahay na siya matulog tuwing gabi kapag bumalik na ako sa bayan noon. Pumayag naman si Ann. Kaya simula ng araw na ito ay naging malapit na sila ni Nera. Nagsimula na kaming gumawa ng kusina na karugtong lamang ng aming tinutulugan. Lupa lamang ang seg nito kaya gumawa lamang kami ng lamesa na gawa sa kawayan at upuan na gawa din sa kawayan noon. Pinalibutan na lamang namin yun ng dingding para ligtas siya makapagluto kahit gabi. Sa dami naming nagtatrabaho, natapos namin ang gawain sa maghapon. At dahil wala pang palikuran kaya sinabihan ko na lamang si Nera na sa arinola na lamang muna magbawas. At kagaya ng mga ginagawa sa lugar, tinatapon na lamang ang dumi sa ilog. Maagang natapos ang aming tirahan, kaya nakapaglaan ako ng oras para makapagkwentuhan sa aking mga kaibigan. At sa usapan namin ay naungkat ang tungkol sa sinasabi ng Aling Iska na aswang. Sinabi ng aking mga kaibigan na ilang buntis na umano ang nawalan ng pinagbubuntis nila dahil sa tiktik na yon. Nang marinig ko yon, kinabahan ako para sa asawa ko pero naisip ko rin na hindi naman siya nagdadalang tao pa. Kaya kahit papano ay napanatag na rin ang loob ko na iwan ang misis ko. Pero dahil maaga pa naman ay pinuntahan ko ang tirahan ni Aling Iska. Sinama ko si Nera para maipakilala ko sa kanya. Nadatnan namin itong nagtatanim ng kanyang mga gulay sa bakuran. Natuwa ito na makita kong paparating kasama si Nera. Kinuwento ko sa albularya ang sitwasyon namin ng asawa ko, kung kaya't binigyan niya ito ng pangontra. Isang kwintas na gawa sa kahoy, pero may ukit na imahe ng Don Benito. Manang, sabi ng kaibigan ko, yung asawa niya daw nakunan dahil sa kagagawan ng tiktik. Yun din yung dahilan ng pagkamatay nila lolo at lola, di ba? Alam mo, iho, mahirap tumulong kapag hindi naman hinihingi ang tulong na gusto mong ibigay. Lalo na kung ang magiging kalaban ay mismong kalugar mo rin lang. Naguluhan ako sa sagot ng matanda. Sinabi nito sa akin na bago namatay sina lola at lola, nakipagbangayan si lola kay Turing. Si Turing ay ang ina ni Ann na asawa ng kaibigan kong si Tinoy. Ang pakikipagbangayan ni lola dito ay ngayon ko lang nalaman. Hindi ito nabanggit ng mga kasamaan ko sa sityo. Manang Turing ho, di ba Aling Iska mabait si Manang Turing? Diretso ko pang tanong sa matanda. Sinabi nito na hindi lahat ng mabait kapag kaharap sa araw ay mabait din pagsapit ng dilim. Basta iho, binabalaan kita. At itong asawa mo, huwag ka mag-alala. Mapapasa ilalim na siya sa proteksyon ko. Kagaya ng pagkapas sa pailalim mo sa proteksyon ko. Wika pa sa akin ng ginang. Sa sinabi nitong pagpas sa ilalim ko sa proteksyon niya, ay isang revelasyon sa pagkatao ko na noon ko pa lamang nalaman. Sanggol pa lamang umano ako ayon kay Aling Iska. Dinala na ako ni Lolo sa kanya. Tinaon ito na wala si Turing sa lugar. At dahil dinala ako doon ni Lolo kaya minarkahan niya ako, nang ibig sabihin ay nasa ilalim ako ng kanyang proteksyon. Marka na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, kundi ang mga tao at nilalang lamang na maalam sa lihim na karunungan ang nakakaalam. At kapag ano ng uri ng pagmarka ng albularyo, nangangahulugan lamang na biyasa ito sa malalim na aral ng lihim na karunungan. Kaya hindi niya rin pwedeng kalabanin si Turing dahil may kasunduan silang huwag pakialaman ni Aling Iska ang ginagawa nito at hindi din ito gagalawin ng taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Gawa ng inilapit ko nga kay Aling Iska si Nera kaya mapapas sa ilalim umano ito sa kanyang proteksyon nun. Tanda ko pa noon na madalas na nawawala si Turing sa lugar namin. Bibihira lamang itong umuwi sa bahay nila. Kaya sila Ann ay halos lumaki na walang inang nag-aalaga sa kanila. At ang revelasyon na aking nalaman ay lingid sa kaalaman ng kaibigan kong si Tinoy.
Tinanong kong muli si Aling Iska kung alam ba ng mga tao sa sitio ang katauhan ni Manang Turing. At ayon sa kanya, naniniwala siyang may alam ang mga tao. Pero ayaw ng mga ito na umimik pa. Sa kung anong dahilan, ang mga ito lang ang nakakaalam. Huwag ka mag-alala, July. Magiging ligtas ang asawa mo sa lugar na ito. Pangako ko yan sa'yo. Saad sa akin ni Aling Iska noon. Hindi ko maintindihan kung may ano sa manggagamot na ito. Basta buo ang tiwala ko sa kanya at naniniwala ako na ligtas ang asawa ko na maiiwan sa lugar. Ang kataga niya ang pinanghahawakan ko sa mga oras na ito. Bago kami makauwi ay tinanong niya si Nera kung mahilig ba itong mananim. Sumagot naman ito na maganda ang kamay niya sa pananim. Yun nga lang ay wala namang bakanting lupa sa kanila. Ang mga tanim niya ay sa paso lamang lahat. Dahil doon, binigyan siya ni Aling Iska ng mga punla. Iilang butil ng sitaw, talong, okra, kalabasa, malunggay, ampalaya, at ilang baging ng alugbate, kamote, kangkong, at ang maasim na uri ng halaman na matinik na kung tawagin, Rosel. Pagbaba namin sa komunidad, nakita kong nag-uusap si Mamang Turing at ang isa naming kapitbahay. Napawi ang pagngiti nito. Napalitan yon ng matalim na titig na tila ba nangungot siya ng mga mata. Hinayaan na lamang namin yun ni Nera. Binati ko lang ang mga ito at dumaan na kami pa uwi nun. Nadatnan namin na umiinom pa rin ang aking mga kaibigan. Tinagayan ako ni Balong. Hindi naman na ako makatanggi pa, pero hindi rin ako nagtagal nun. Pasensya na Tula. Sa susunod na linggo pa nga ako babawi ako sa inyo. Magdadala ako ulit ng bilog at pulutan natin. Wika ako sa kanila noon. Dahil sa sinabi ko ay natuwa naman ang mga loko. Nagpaalam na ako na uuwi na. Kailangan kong sulitin ang oras na kasama ang asawa ko bago pa man ako umalis kinabukasan. Pumayag naman ang mga kaibigan ko kaya umuwi na kami noon. Nasa bukana ng bahay, kung saan ang daanan ay pababa ng ilog. Pwesto ito ng bahay ng aking yumaong mga abuelo. Hindi ko alam kung bakit sa loob ng 2 taon, walang nagpatayo ng bahay sa lugar na yon. Dahil mag-aalas 5 pa lamang ng hapon, biyaya ako ni Nera na itanim ang mga binigay na punla sa amin ni Aling Iska. Habang abala sa pagbubungkal ng lupa, malapit sa may pangpang, narinig ko namang may tumatawag sa bahay. Boses ito ni Aling Iska. Sinagot ko ang tawag nito at sinabing nasa likod kami't nagtatanim. Dali-dali naman itong lumapit sa amin. May dala-dala itong ilang baging na makabuhay. 4 na puno ng maliit na ratan. Natuwa ito nang makita niyang nagtatanim kami ni Nera. Pinuri din kami nito dahil pinili namin na magtayo ng bahay kung saan ang bahay noon nila lolo at lola. Ayon kay Aling Iska, hindi pumayag sina lolo at lola na sumailalim sila sa proteksyon ni Aling Iska. Matanda na umano sila, kaya ang hiniling sa kanya ng dalawa ay proteksyonan na lamang ako at ang magiging mga supling ko sa huli. Binigay nito sa amin ang mga baging na makabuhay. Inutusan ako nitong itanim ang baging na makabuhay malapit sa dingding ng bahay, lalo na sa gilid at sa likurang bahagi. Nagpasalamat naman ako sa mga binigay niya. Hindi naman na nagtagal pa ang matanda. Kaagad na nagpaalam nito at uuwi na. Kinagabihan, dahil sa pagod sa maghapong ginawa, maaga akong nakatulog. Muli ay maayos at mahimbing naman ang pagtulog ko noong gabi. Maaga akong nagising kinabukasan. Malayo pang biyahe papunta sa bayan. Nasa alas 9 na ng umaga nang makarating ako sa bahay na inuupahan ng kaibigan ko. Kasamahan ko rin ito sa trabaho at ito na rin ang tinatanong ko kung hinanap ba ako ng aming manager. Hinanap ka, Tol. Kaya sinabi ko kung saan ka. Naiintindihan naman niya kung ba't ka lumiban eh. Kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Nagpasalamat naman ako sa kaibigan ko. Naganda na para pumasok sa trabaho.
At dahil mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi lamang ang pasok ko naghanap ako ng pwede kong maging trabaho na kaagad kong makukuha ang kita nun. Hanggang sa nakilala ko si Mang Oben. Kapitbahay namin na ang negosyo ay yung pagpaparenta ng padyak. Humiling ako sa kanya na kung may bakante siyang unit ay sana makarenta ako. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10. Tinukso pa ako nito na kung makapaghanap buhay ako ay talo ko pang may 3 anak. Napangiti na lamang ako habang sumasagot ng, kailangan manong Kailangan ko na kasing umuwi sa Norza. Tuwing araw ng pahinga ko para malaman ko kung ano na yung sitwasyon ng asawa ko. Tumango naman si Mang Oben at sinabi na may isa siyang unit na kakagawa lang. Ibibigay niya umano sa akin ang unit na yun sa oras na hiningi ko. Martes pa lamang ng gabi. Nakapagsimula na ako magpadyak. Natuwa ako sa kita ko sa trabaho na nakuha ko noon. Hindi ko naisip na mas malaki pa pala ang kita sa pagpapadyak kaysa sa arawan ko na sahod sa trabaho. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa may-ari na ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang padyak noon. Para bang hindi ko ramdam ang pagod ng gabing yon. Alas 10 ng gabi, ginarahi ko ang padyak. Muli akong nagtanong kung payag ba siyang ilabas ko muli ang padyak mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga. Napangiti lang naman ito at tumango ng pagsang-ayon. Kaya nagpasalamat ako noon. Dahil sa pagpapadyak ay nakapag-ipon ako ng medyo malaki sa loob ng 6 na araw. Bumili ako ng bigas at ng grocery ng aking asawa. Excited na akong ibalita sa kanya na maaari na kaming makapag-upang muli ng bahay sa bayan sa bago kong hanap buhay. Total, konting panahon na lamang ang bubunuin namin at makakabalik na siyang muli sa pagtatrabaho. Sabado ng hapon, nagpasada ako ng padyak hanggang alas 11 ng gabi noon. Total hindi na ako magpapadyak kinabukasan gawa ng uuwi ako sa aking asawa. Kagaya ng nakaraan ay maganda ang kita. At mas nadagdagan pa dahil mas marami ang pasahero kapag malapit ng maghating gabi. Kinabukasan, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay gumayak na ako para umuwi. Masaya ako nang makarating sa bahay. Pero nagtaka ako ng pag-uwi ko. Wala sa bahay si Nera. Nagtanong-tanong ako sa kapitbahay namin pero walang may alam kung saan ito pumunta. Noong mga panahon na yon, wala din yung mga kababata ko sa lugar. Dahil kagaya ko ay nagtatrabaho din ang mga ito sa bayan. Mamaya pang uwian ng mga yon. Kaagad na pumasok sa isipan ko si Aling Iska. Sinubukan kong buksan ang aming pintuan dahil hindi naman mahigpit ang pagsara dito ni Nera. Na makita kong maayos naman ang aming kusina. Hindi ko na sinubukang buksan pa ang aming silid tulugan. Iniwan ko lamang ang mga pinamili kong grocery at pagkain. Muli akong lumabas para punta ng bahay ni Aling Iska. Nakahinga naman ako ng maluwag ng pagdating ko sa tahanan nito. Nakita ko si Nera na abala sa pagtulong sa matanda na namimitas na mga gulay sa kanyang bakuran. Binati ko sila. Kaya ganun na lamang din ang saya ng asawa ko nang makita niya ako noon. Lumapit naman ako kay Aling Iska para magmano. Sinabihan niya si Nera na maghanda ng kape para makapagkape muna ako bago kami umuwi noon. Habang nagkakape, tinanong ko si Nera kung kamusta ang kanyang pananatili sa lugar. Doon ay kaagad niyang sinabi sa akin na noong Lunes mismo ng gabi, hindi siya nakatulog ng maayos. Marami siyang naririnig na mga huni sa paligid at mga pag-ungol. Naroroon pa yung tinatawag ang pangalan niya palabas noon. Mabuti na lang dumating si Aling Iska. Kinuha niya ako at dinala dito sa bahay niya. Pagkikwento ni Nera. Sinabi rin ito na umuwi siya sa araw para diligan ang kanyang mga halaman. Magluluto ng pagkain at babalik sa bahay ni Aling Iska. Tinanong ko naman sa kanya kung nasaan si Nan, kung bakit hindi siya sinamahan. Ayon sa kanya, hindi na siya kinausap ang muli ni Ann. Simula Lunes ng umaga, hindi na rin ito lumalabas ng bahay nila.
dahil hindi niya na yun nakita na pumunta man lang malapit sa bahay namin. Dagdag pa ni Nera, sinasabihan siya ng ilan naming kapitbahay na matulog sa bahay ni Aling Iska at sumama na sa akin pagbalik ko sa bayan. Dahil ayon sa kanila, galit sa amin si Turing sa kung anong dahilan ay hindi alam ni Nera. Ayon sa kanya, isang beses lamang siyang kinausap ng mga tao sa komunidad. Pagkatapos siya nitong balaan na hindi na nakipag-usap pang muli sa kanya mga ito. Kumulo naman ang dugo ko sa mga sumbong ni Nera. Hindi ko lubos maisip na sa hirap na ng buhay sa komunidad, nagagawa pa ng mga ito mga ape. Gusto ko sanang komprontahin si Turing pero pinigilan ako ni Nera at Aling Iska noon. Hindi basta-basta ang tao si Puring Iho. Mapaghiganti ang angkan ng kanyang pinagmulan at ang pagkompronta sa kanila ay isang maling pamamaraan. Magdudulot yan ng kaguluhan sa buhay mo sa inaharap. Pangaral sa akin ni Aling Iska. Sinabihan din ako nito ng kung gusto ko ay hayaan kong si Turing na mismo ang sumugod sa bahay. Nang sa ganun ay may rason ako kung bakit ako dito nakipag-away. Dahil sa sinabi ni Aling Iska, natigilan ako sa pag-iisip na komprontahin si Turing noon. Sa asilid tulugan niya ni Nera, sa dingding na nakasentro kung saan yung tinanim ang puno ng makabuhay at ratan, sinabit ko doon ang isang punyal na gawa sa binsol ng pagi. Gamitin mo yon, panlaban sa nilalang na susugod sa inyo. Nang sa ganon, anuman ang sugat na mata mo nito mula sa iyo, hindi na nila kayang gamutin. Wika ni Aling Iska noon. Tumango naman ako sa sinabi nito. Nang natapos na ako magkape ay ninaya ko na si Nera na umuwi na. Nakita namin sa daan si Turing. Matalim na nakatitig sa aming mag-asawa. Dahil sa galit ko dito ay tinitigan ko rin ito ng may paghahamon. Nakita ko ang pagngisi nito. Patunay na nakuha nito ang ibig sabihin ng mga titig ko sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Sa kung anong kadahilanan ay wala akong nakita ni isa sa kababata ko na umuwi sa sityo. Ganun pa man, hindi ko na ito pinansin. Mas pinagtunan ko ng pansin ang pagpunta ni Turing sa bahay ng gabing yon. Nera, bukas mismo sumama ka na sa akin pabalik sa syudad. Aalis tayo ng madaling araw para makahanap tayo ng bahay bago pa man ako pumasok sa trabaho. Wika ko kay Nera noon. Tanging halik at pasasalamat naman ang narinig ko sa asawa ko. Nang tingnan ko ang oras sa dikipad ko na cellphone, nakita kong 10:30 na ng gabi. Kinuha ko ng punyal na gawa sa binsol ng pagi. Pinatay ko ang bombilya naming solar para isipin ng nilalang na tulog na kami. Ilang minuto matapos kong mapatay ang ilaw, narinig ko na ang tunog ng tik-tik na napakahina nun. Yun bang bumubulong na lamang ito sa tenga ko. Kaya't alam kong nasa gilid lang talaga ito ng dingding. At dahil alam kong manipis na plywood lamang ang dingding ng bahay namin ay hinayaan ko na lamang ang nilalang na gawin ang balak nitong pagbutas ng pader. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Parang nasa ilalim na ko ng tubig dahil pinipigilan ko ang paghinga. Ayokong malaman ng nilalang na nagmamasid ako sa kanyang ginagawa. Nang nabutas nito ang pader, kagad itong sumilip. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinaksak ko ang mata niya gamit ang binsol ng pagi. Humiyaw ito ng napakalakas. Ang boses nito ay naghahalo na tila ba boses ng tao, hayop, at kung anong halimaw. Malakas itong humihiyaw habang lumalayo ang kanyang huni. Hanggang sa huli, tanging huni ng tik-tik lamang ang aming narinig na mag-asawa. Nang tingnan ko si Nera, nakaawang lamang ang bibig nito na parabang hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pero ang nakapagtataka,
ni isa sa aming kapitbahay ay wala man lamang nagising noon. Kaagad kong binalot sa tela na maraming asin ang punyal na ginamit ko. Kinabukasan 4:00 pa lamang ng madaling araw, bumiyahe na kami pabalik sa syudad. Doon na kami nanatili. Nang sumunod na linggo ay bumalik ako sa lugar para sana bisitahin si Aling Iska. Pero hindi pa man ako nakatawid sa ilog, nakita ko na ito. Sinalubong ako nito at binate. Sinabi rin ito na umalis na siya sa lugar dahil wala na rin naman siyang kailangang bantayan doon. Alam niyang hindi na ako babalik sa lugar, kaya wala nang silbi ang manatili pa siya sa lugar na yon. Dahil sa nangyari, niyaya ko na siya na doon na siya manatili sa amin ni Nera. Total, kami lang naman dalawa sa bahay at malaki ang lugar, kaya pwedeng-pwede siyang manatili sa poder namin. Pero umiling ang matanda nun. Maya-maya pa, takang-taka ko, Sir Seth. Nang sa isang kisap mata ko lang, yung matandang si Aling Iska, parang naging bata. Nawala yung Aling Iska na matanda. Magandang babaeng dalaga naman ang biglang humarap sa akin at walang ano-ano. Naglaho sa puno ng isang malaking balete na nasa lugar. Alam nyo, tuliro akong umuwi sa syudad nun. Inaalala ko lahat ng mga nangyari pero hindi ko alam kung ano. Mahabang panahon kong inaalala yon. Hanggang nga makalipas lamang ang ilang taon, bigla kong naalala ang lahat. At yun nga, ipinadala ko sa channel mo.